Sir, simulan ko na dito sa pinakabagong development. Bumagsak, sadsad, 60.748 yung ating piso. Pang-8 beses na na sumadsad ngayon lang buwan na to. Ano po ang ibig sabihin nito para sa ating mga ordinaryong Pilipino? Sige. So kapag sinabi kasi natin na sumadsad o humina ang piso, ibig sabihin kasi nito, mas marami ng piso ang kinakailangan para makabili ang isang ordinaryong Pilipino ng dolyar, no? Yung dollar equivalent, kumbaga. So halimbawa, no, kung dati ay mas mababa ang palitan at ngayon nga ay nasa mahigit 60 pesos na kada dolyar, ibig sabihin nito, mas mahal na para sa atin, sa Pilipinas, sa ating mga Pilipino, ang pagbili ng mga produktong inaangkat natin mula sa ibang bansa. So, ibig sabihin, kasama dyan ang petrolyo. O kasama dyan ang langis, petrolyo, ilang pagkain at sangkap sa pagkain, kabilang na dyan gamot, gadgets, appliances, at yung mga materyales na gamit ng mga negosyo. Kasi karamihan sa ating mga industriya dito sa Pilipinas, dumedepende sa mga imports o mga inaangkat nating produkto mula sa labas ng Pilipinas. Pero bakit po sunod-sunod yung pagbagsak ng piso? Ano yung relasyon niya dun sa nangyayari sa Middle East? Yung relasyon kasi nito ay mas ginugusto ng mga investors, ng mga consumers, ng mga tinatawag nating economic stakeholders na humawak ng dolyar. Dahil ang dolyar ay tinatawag natin sa ngayon na safe haven. So mas malakas ang dolyar, ang ibig sabihin nito, mas mahina ang piso. Kumbaga ba, sa crisis na dinadaanan natin ngayon, sa uncertainty na meron tayo ngayon, mas lamang ang halaga ng dolyar at mas pinipili ito kumpara sa piso.